Alam ng babae na ang gintong karpa ay si ate na muling isinilang. Pero hindi niya pinakinggan ang pagsusumamo ni ate. Walang awa niyang pinapok ito hanggang mamatay. At para hindi na ito makabalik para maghiganti, inawa pa niyang ulam ang isda at inihain bilang braised carp. Masayang kinain ng buong pamilya ang isda sa harap ng pamangkin. Pagkatapos itinapon pa ang natirang sabaw sa katawan ng pamangkin. Doon lang naunawaan ni Nene na pinatay na naman ni Tia ang kanyang ina. Walang magawa't malungkot siyang pumunta sa ilog para umiyak. Hindi niya inaasahan na may dumating na pato na may dalang ilang piraso ng kaliskis ng ina. Sinabi nitong kailangan niya itong ilibing. Para kay Nene ito ay isang napakahalagang bagay. Agad siyang nagtungo sa gulayan at mabilis na inilibing ang mga kaliskis. Ang tanging hiling niya ay muling bumalik ang ina sa kanyang piling. Marahil ay nahabag ang ina sa pagnanais niya. Hindi nagtagal, tumubo mula sa lupa ang mga kaliskis at naging makinam na puno ng talong. Tuwang-tuwa si Nene sa nakita. Niyafap niya ito na parang niyayafap ang ina. Inaakala ko hindi nakita muling makikita. Huwag kang matakot anak. Palagi kitang babantayan, kaya ingatan mo ang iyong sarili. Habang pinapakinggan ang mga salita ng ina, ang dating nanulumong si Nene ay muling nabuhay ang diwa. Araw-araw matapos ang gawaing bahay dinadalaw niya ang ina sa gulayan. Ramdam niya ang init ng pagmamahal ng ina, ngunit talaunan, nagduda ang nakababatang kapatid na si Xiaoya. Nakita niyang wala ng gulay sa gulayan. Paliban sa isang punong talong, hindi siya makapaniwala at agad na lumapit para pitasin ito.